Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Magandang hapon mga ka-TNK, kayo ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon din, Miss Sharon. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Patuloy pa rin tayong napapakinggan ng ating mga ka-TNK sa Radyo Magazine 1278 tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ayan, at syempre, no, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan nga po ng replay natin sa Radio Pilipinas 1, tuwing Sabado po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa Affordabox. Yes. At ang init po ng panahon ngayon. Ay, very true. Yes, Miss Honey. Parang yung aircon, binaba mo na, tapos pagising mo madaling araw, talagang pawis na pawis ang ang grabe ngayon ang init. Kaya mga ka-TNK, lagi po kayong mag-iingat, lalo na kung kayo po ay lalabas. Stay hydrated and cool. Pero Miss Honey, bukod sa mainit na panahon, balita ko ay may mainit-init din na bago impormasyon na kailangang malaman ngayon ng ating mga kababaihan tungkol sa ating o sa kanilang Philippine passport. Oo nga, Miss Sharon. Tamang-tama dahil panahon na naman ng bakasyon ngayon, di ba? Kasi summer, so nakabakasyon din yung mga schools, di ba? Ayan. At malamang marami po sa ating mga kababayan, no? Yung, kung hindi man dito sa local, nagta-travel, ay abroad, no? So nag-a-apply nung kanilang, o nagre-renew nung kanilang mga passport. Alam niyo po ba, no, mga ka-TNK, no, na mayroon na tayong Republic Act 11983 o yung tinatawag po na New Philippine Passport Act. Isa po doon sa mahalagang provisions nitong batas na ito. Lalo na po sa mga kababaihan no, yung nasa Section 5 letter F na nagbibigay po ng pagkakataon no, sa mga married women na kasalukuyan, Miss Sharon, ginagamit nila yung surname ng husband nila, ng legal husband na bumalik naman sa paggamit ng kanilang maiden name o yung apelyido nila sa pagkadalaga. Ganun ba, Miss Honey? May bago na pala. Hindi ba yan pwede sa dating batas natin patungkol sa pagkuha o pag-renew ng passport? Ayan. Actually, Miss Sharon, dun sa luma nating passport law, no, yung Republic Act 8293, yung Philippine Passport Act noong 1996, ito na isa batas, no? Bawal kasi bumalik dun sa paggamit ng apelyido mo sa pagkadalaga kung nagamit mo na yung husband's surname mo. So, hindi pwedeng papalit-palit ka ng surname. Oo, kasi nga yung mga dokumento magugulo, no? Yun. So, maliban na lang nga kung halimbawa namatay yung death ng namatay yung asawa or yung merong legal na pag-dissolve ng kasal, yung mga annulment, nullity of marriage, yung divorce decree sa abroad na na-recognize sa Pilipinas, yun yung mga dahilan para makabalik ka dun sa maiden name despite na nagamit mo na yung apelyido ng asawa mo. Pero pag wala, kung halimbawa hiwalay lang sila pero hindi naman na-dissolve yung kasal legally. Hindi pa rin pwede. Yun sa dating law, no? Mahigpit pala ang batas pagdating dyan, ano? Pero hindi ba't karapatan naman ng mga kababaihan ang gamitin ang kanilang maiden name?
Oh, yes, Miss Sharon. Sa katunayan, natalakay na, parang ilang beses na rin nating Yes. natalakay dito sa TNK na option lang naman yung paggamit ng husband's surname. Ayan. By the way, yung mga episodes po natin na nakaraan, mapapanood pa rin yan ng ating mga ka-TNK, yung past episodes natin. Puntahan nyo lang po yung website at Facebook page ng Philippine Commission on Women kung gusto nyo pong balikan yung mga previous episodes. At habang nandyan na sila sa ating Facebook page, Miss Sharon, siguro, sumali na rin sila doon sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Mga ka-TNK, alam mo ba na pwede ng voluntary mag-revert sa maiden name? Revert is ibalik ba? Ibalik. Sa maiden name, sa passport, ang isang married woman na dating nang gumamit ng apelyido ng asawa niya. Ang sagot is or, eto po yung pipiliin nyo, oo, salamat sa new passport law, hindi pa, pwede na pala yan ngayon. Ano pa kayang passport-related na issue ng kababaihan ang dapat ayusin ng gobyerno? Comment na po kayo sa ating social media at PCW.gov.ph o mag-text sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan, makisali na nga mga ka-TNK dito sa ating hashtag Say sa TNK. At para bigyang linaw po yung usapin na yan, no? Yung pagbalik sa paggamit ng apelyido sa pagkadalaga. Kung minsan mo nang nagamit yung surname ng iyong husband sa iyong passport. Mamaya po may makakasama tayo live sa TNK, no? Makakasama natin siya online. Pero maya-maya po yan, magbibigay lamang po ng ilang mahalagang paalala ang ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang BAR. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin
ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga Po ay nakatutok pa rin sa ating programa at Tinig ng Kababaihan at kasama nga natin ngayong hapon via Zoom ang Acting Director ng Passport Division ng Department of Foreign Affairs, Office of Consular Affairs, Mr. Charlie Florian T. Prinicolas or Acting Director Charles. Sir Charles. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng tagapakinig ng Tinig ng Kababaihan. Is pong malaking karangalan na maimbitahan po dito sa inyong programa ng Philippine Commission on Women at lubos po ang aking pasasalamat sa pagkakataong ito na maibahagi ang aming kalaman mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas, aming karanasan at pananaw at lalo na sa mga kaugnay sa mga usaping mahalaga sa ating mga kababaihan, ma'am. Ayan. Director Charles, umpisahan na natin yung talakayan. Kanina nga po, pinag-uusapan namin ni Ms. Sharon dito yung ating bagong passport law. And yung isang malaking difference, no, lalo na po, higit sa mga kababaihan, yung paggamit po nung apelyido sa pagkadalaga and yung apelyido naman, pag-adopt ng apelyido ng kanyang legal husband. So we understand po, Sir Charles, na dun sa previous natin na passport law, hindi, pag once na nagamit mo na yung surname ng husband mo, hindi mo pwedeng basta, ay gusto ko na po, ibalik ko na po yung surname ko, papalitan ko yung passport ko. So hindi po siya ganun kadali and may mga nire-require po na dapat na-dissolve na yung marriage, yung annulment, ganyan, or namatay na si husband. Yun yung mga pagkakataon kung saan pwede po siyang magbalik doon sa kanyang paggamit ng kanyang apelyido sa pagkadalaga para mas madaling maintindihan ng kababayan natin yung apelyido sa pagkadalaga. Siguro po for context, baka po pwede nating ma-explain sa mga kababayan natin bakit po ba iniiwasan sana yung gano'n, yung papalit-palit tayo ng apelyido, yung pagkakakailanlan. And siguro idugtong na rin po natin na i-introduce na rin po natin yung bagong feature po doon sa ating new passport law kung saan pinapayagan na, we believe, na once
minsan ay parang isang pagkakataon na magbalik ka doon sa apelyido mo sa pagkadalaga. Kahit na nagamit mo na yung apelyido ng husband mo. Go ahead po, sir. Opo, tama po kayo doon, ma'am. Very restrictive po. Restrictive po ang ating batas noon, no? Ang Philippine Passport Act of 1996. 20 years po ito bago na-repeal ng bagong batas, at ang bagong batas naman po ito ang Republic Act number 11983 or ang New Philippine Passport Act. Nag-introduce ng mga bagong features, at isa na po sa mga bagong features na ito ay ang voluntary reversion ng married women to their maiden name. Actually, ma'am, last year pa po itong batas na ito, pero pinaalala lamang ng departamento ng Department of Foreign Affairs ang bagong feature na ito nung last month po, noong March, sa pagdiriwang ng National Women's Month. So naglabas po kami ng advisory sa Facebook, sa aming website, regarding reversion sa maiden name ng married women. Kaya sa ating mga kababaihan po, ito pa isang malaking tagumpay para maisulong natin ang layunin ng pagkapantay-pantay sa ilalim po ng batas. Sa ilalim ng lumang batas po, tama po kayo, sa ilalim ng Philippine Passport Act of 1996, maaari lamang pong bumalik sa paggamit ng maiden name o pangalan mula sa pagkadalaga ang isang married woman sa 4 na pagkakataon. Ito po yung kapag ang kanyang kasal ay declared void, ang kanyang kasal ay na-annul, siya ay na-divorce, at of course siya ay nabiyuda. Sa ilalim naman po ng bagong batas, New Philippine Passport Act, ito po ay ginawang batas noong 2004, last year, ng ating presidente. Ito pa rin po yung mga valid grounds para bumalik sa maiden name. Ngunit sa pagkakataong ito po, under the new law, pinapayagan na rin po na bumalik sa paggamit ng maiden name kahit wala na ang mga dahilan na ito. So ito po ay maaaring tawagin na voluntary, will or no cause reversion. Ayan. So, Director Charles, ayan, nabanggit mo, pwede nang bumalik. So, kahit, kumbaga, parang for clarity lang po, no? Yung dating reasons, yung nullity of marriage, dissolution ng marriage through divorce, at saka yung annulment, plus pag nabiyuda na yung babae, valid pa rin po siya sa passport law na bago. Option pa rin po yun. They could still be grounds for reversion. Then may addition. Yes. Ayun, may addition. Pero yun nga, pinapayagan na rin pong bumalik kahit wala nang mga dahilan na ito actually. So they can they can go back to our married women can go back to their maiden name voluntarily at will or no cause reversion. So they can just do it at their own will po. Pero ano-ano po yung requirements naman yan? Siyempre, klaro doon sa dati, death certificate o yung annulment of marriage na ng korte. Dito po sa voluntary na pagbalik doon sa apelyido mo sa pagkadalaga, ano po yung requirements ng DFA? Alright. For the voluntary at will or no cause reversion, itong bagong feature ng ating bagong batas, nakikita rin po ito sa ma'am, sa website ng Office of Consular Affairs, sa mga requirements para sa reversion. Pero para sa mga bagong mode, para sa bagong mode na voluntary reversion, ang kinakailangang dokumento na ipikita ng aplikante ay ang mga sumusunod: yung original at photocopy ng PSA issued certificate of live birth or PSA report of birth, original at photocopy ng PSA issued certificate of marriage o PSA report of marriage, notaryadong affidavit of explanation po kung saan nakasaad ang request para sa reversion, at sinasabing hindi pa kailanman nakapag-avail ng voluntary reversion ang isang aplikante po. Ipapakita rin po yung latest issued Philippine passport o travel document na kailangan niyang i-renew, at isa pang government issued ID na karaniwan po tinatanggap ng kagawaran ng ugnayang panlabas sa passport application na nagpapakita ng maiden name ng aplikante.
Basta makita lang po yung maiden name niya dun sa tawag dito sa kanyang ID, ma'am. Basta naka-reflect lang dun po yung maiden name niya dati. Na yun yung ginagamit niya dun sa ID na yon. Yes, ma'am. Basta nasa ID na po tinatanggap na po natin yun. Pero Director Charles, paano po yung pwede po bang kunyari gusto kong mag-revert ngayong araw na ito, pwede ba akong mag-walk-in agad or kailangan pa rin po ba ng online appointment? May ano po tayo, ma'am, may pwede po tayong mag-book ng appointment po sa www.passport.gov.ph. Ito lamang po yung valid na website kung saan po tayo pwedeng mag-book ng ating appointment. Pero may mga courtesy lanes po kaming tinatawag sa lahat po ng consular offices ng DFA, sa lahat po ng sulok ng Pilipinas, at even po sa ating mga foreign service posts sa ibang bansa. At dito po sa Office of Consular Affairs dito po sa Asiana, meron din po kaming consular courtesy lane na tumatanggap po ng mga yung mga pregnant women naman po yung qualified doon na mag-walk-in, o yung mga may anak po na 7 years old pababa. Ay, yung mga senior citizens pwede din. Senior citizens pwede rin po, ma'am, sa ating courtesy lane. Director, follow-up question po. Nabanggit niyo po kanina, so yung requirements ay yung certificate, yung birth certificate mo na PSA issued, tapos marriage certificate PSA issued. May sinabi po kayo na notarized na affidavit explaining bakit nila gustong gamitin ulit yung maiden name, no? Tapos dapat may provision din doon na sinasabi niya na noon pa lang siya nag-a-apply or hindi pa siya nakapag-apply before nung reversion to maiden name. Ibig po bang sabihin one time lang ito? Hindi po pwedeng paulit-ulit. Hindi po pwedeng paulit-ulit, ma'am. Pwede po siyang bumalik sa kanyang married name, pero hindi na po siya pwedeng kung nakapag-decide na po siya na hindi na po siya pwedeng bumalik ulit sa reversion. So hindi po pwedeng patalon-talon yung So kailangan sure na siya. Oo. Yes, Kasi kung kunyari namatay na yung asawa niya, tapos nag-asawa uli siya, nag-revert sa maiden name, hindi na po pwedeng kung iba na yung asawa. Pwede po, ma'am. Pwede po yung pag iba ng asawa. Per subsisting marriage naman po ito yung ayun. Magandang clarification yun. Per subsisting marriage. Yes, ma'am. Pwede naman po yun. Huwag lang yung babalik siya ulit sa kanyang married name. Same babalik husband. Ulit siya yun lang po yung iniwasan natin. Ayun. And I believe yun din yung reason but naging restrictive before no? Na kasi yung identity, ito yung identity natin yung nandun sa passport. So yun. Pero at least ngayon mas naging mas naging bukas yung yung kaisipan ng ating mga legislators din. So tsaka yung mga naglabi nitong batas na ito na naipasok yung provision na binibigyan ng at least once na pagkakataon yung mga babae. Kasi po, Director tsaka Miss Sharon, marami tayong natatanggap niyan sa Philippine Commission on Women na hindi kasi alam ng ibang babae na pwede niyang patuloy na gamitin yung kanyang maiden name kahit na married na siya. Or minsan, automatic pinapalitan pag nag-submit ng marriage certificate, for example, sa yung mga social insurance natin, no? Parang, yun ding mga ibang agencies kasi akala nila automatic yung mga frontliners na, ay pag may asawa ka na, yung apelido na ng asawa mo yung gagamitin mo kung babae ka. So, parang kailan lang naging mas conscious o mas maraming babae yung nakakaalam na, ay hindi naman pala required. Unfortunately, napalitan na yung kanilang surname. Kahit na gusto nilang bumalik, wala, restrictive nga yung yung batas. At least ngayon meron na silang opportunity na na makabalik sa paggamit ng kanilang maiden name through this medyo progressive na provision ng ating new passport law. Ayan. Ang sana nga lang ang request ng mga ating mga kababayan sa DFA kasi ang hirap talagang book online na sana naman ang hindi ba yung damihan yung schedule ba? Oo, o kaya hindi ba yung mag-spend ng madaling araw para lang makapag-book ng online booking sa mga passport or renewal Ayan.
Sa booking naman po ng applications, ma'am, online, may lead time naman po kami na 5 days to a week. So, i-check lang po yung website na sinabi ko kanina, ma'am, www.passport.gov.ph. Naglo-load po kami lagi ng slots. Ayun. So, doon po makikita po natin across all consular offices Check dito lang sa Pilipinas. check. Dito po sa Siana, ma'am. Oo. Ang lead time naman po namin is 5 days to a week. May available naman po. Kunwari, this next week or the week after that, meron naman sa website. So we always monitor that po para siguradong makapag-book po lahat ng aplikasyon ng ating kababayang Pilipino na nangangailangan na mag-apply ng kanilang pasaporte. Refresh lang ng refresh. At saka yung sabi nga ni Director Charles kanina, siguraduhin na nasa tamang website kayo. Oo nga. Yun lang po yung valid na website kung saan tayo pwedeng mag-book ng ating appointment. Ayan. Okay. So yan, Miss Sharon, and mga ka-TNK, yan, napakinggan po natin yung unang salvo ng ating mga tanong at mga sagot po ni Director Charles po ng Office of Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs. At nalaman nga po natin na maaari na ngang mag-revert willingly yung mga babaeng gustong maiden name na lang nila yung gamitin nila doon sa kanilang passport. Yan, pero paano naman kaya, no? Kung yung nabanggit natin kanina, yung namatay yung asawa o kaya naman naghiwalay legally yung mag-asawa. Yan naman po yung pag-uusapan natin. Ano bang mga requirements niyan? Mamaya po yan sa pagbabalik po ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay.
Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bocaue Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa Bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ngayong hapon live dito sa studio via Zoom si Mr. Charlie or Acting Director Charlie Florian Ayan. Charlie Florian Pre-Nicolas ng Department of Foreign Affairs of Consular Affairs. Pasensya na po, medyo gumagalaw yung ating nakakaduling. Para po sa pagpapatuloy syempre ng ating talakayan. Okay. Ayan, bago yan, Miss Sharon, batiin ko lang yung mga nakatutok sa atin online, no? Ayan, may nagpapa-shoutout pa. Hello daw sa friend niya na si Emily Carmona na birthday daw today. Happy birthday po. Mula po kay Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Hello din po kay Greg Magbanwa mula sa Cagayan de Oro City. At eto po may tanong. Maganda yung tanong ni Miss Glyza DG. Ayan, follow through lang before po tayo lumipat doon sa another topic natin, no, Director Charles. Ang sabi po ni Miss Glyza DG dito po sa ating nag-comment po siya sa Facebook Live. Yun po bang application doon sa pagbalik doon sa maiden name, pwede po siya kahit hindi pa po expired yung passport? Kumbaga may passport na po siya, tapos hindi pa po expired, valid pa. And paano daw po pag first time applicant? Syempre pag first time applicant, wag mo na may option ba? Parang klaro ba doon sa application na hindi married na siya pero hindi niya gagamitin yung kanyang yung apelyido ng asawa niya. Okay po. Doon sa tanong na kung pwede na niya pong i-renew yung kanyang pasaporte, pwede po siyang mag-renew ng kanyang pasaporte kahit hindi pa po expired yung kanyang passport. Pwede po magpa-renew. Tapos ibabalik na niya sa maiden name yung surname niya. Yes po, pwede po yan. Tapos ang validity noon po, 10 years ulit. 10 years ulit po yung validity ng ating pasaporte. Ayun. Tapos doon naman po sa tanong, pag first time applicant, kunyari yung dati po niya, wala pa siya talagang passport, pero married na siya. So ano po yung kailangan niyang sabihin o dapat alam niyang sasabihin niya doon sa frontline natin? Staff. Pag nag-fill out po doon sa online, no? Ano po yung tip natin? Pwede niya pong pwede niya pong gamitin ang kanyang maiden name kasi karapatan naman po ng ating kababaihan na gamitin po yung maiden name kahit sa first time application. Tas magdala lang din po siya ng marriage certificate para dun sa records ng Department of Foreign Affairs. Ay married siya. Pero kahit hindi niya po gamitin yung kanyang ang apelyido ng kanyang asawa sa kanyang pasaporte, maaari po itong gawin, ma'am. Tapos ito pa yung isa ang daming tanong before tayo lumipat ng topic. Paano po, sir, kung dun sa record po niya na may valid passport po siya na in-apply niya nung dalaga pa siya. Tapos nagpakasal na po siya pero hindi din naman po niya eventually in-adopt yung surname ng asawa. So, yun pa rin talaga. Lahat ng ID niya, yun pa rin yung pangalan niya. Pero doon sa record po sa DFA ay single pa siya.
using the maiden name, syempre. Kailangan po ba siyang mag-renew ng passport o hintayin na lang po ma-expire tapos i-update pag nag-renew? Pwede pong ma'am, kahit hintayin na lang po mag-expire. Ayun. Wala naman pong effect yung yung record namin doon sa pasaporte. Unless gusto mo talagang indicate doon sa aming records dito sa departamento na married ka na, so kailangan mo lang mag-present ng marriage certificate. Kasi wala rin namang civil status doon sa pasaporte, wala doon. Birth date lang, 'di ba? Oo. Pero usually ang daming ganun pagkakasal, pati yung kanilang passport parang automatic. Pero pwede pala yun na hintayin na lang yung mag-end yung validity. Lalo na kung hindi mo naman nga inadapt yung surname ni husband. Para bawas din yung sa pipila. Bawas din yung sa pipila doon mag-a-apply ng passport. Ayan, Miss Sharon. Okay. At ito pa po yung isang tanong, ano naman po ang mga dokumento o requirements kung ang reversion sa maiden name ay dahil sa annulment, declaration of nullity of marriage, legal separation, judicially recognized foreign divorce, or death of a husband. Ano po yung mga requirements or documentary requirements? Okay po. At para sa mga dokumento na kinakailangan ng DFA para po sa kapag namatayan po tayo ng asawa sa mga kababaihan po natin na namatay po yung asawa, ipakita lamang po yung PSA issued certificate of death or report of death po ng namatay na asawa, at kailangan po itong apostillized or authenticated ng foreign death certificate. Yung kailangan ipakita po ay yung authenticated or apostilled naka-aposti po na na death certificate pag sa abroad po. Maaari po itong authenticate doon sa ating embahada. Tas ipakita rin po yung yung PSA issued certificate of live birth or report of birth ng mismong nag-a-apply. Then yung passport po na re-renew. Yun lang po yung kailangang mga dokumento para sa mga kababaihan po na namatayan po ng asawa. Para naman po sa by virtue of annulment or yung declaration of nullity of marriage, judicially recognized foreign divorce, and judicially recognized divorce under Presidential Decree number 1083 or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, ang ipapakita lamang po ay yung PSA issued certificate of marriage or report of marriage, with of course the annotation reflecting the nullity or the dissolution of marriage. Dapat po naka-reflect na po doon ang yung nullity or dissolution ng marriage. Then of course yung PSA issued certificate of live birth or report of birth, at pangatlo po yung pasaporte po na ating nire-renew. Ayun. So, yun ang mga requirements, Ayan. Director Charles, lumipat naman po tayo dun sa process mismo. So, klaro na sa atin ano yung requirements. So, dun po sa process, ayun, kailangan po ba ng mag-schedule ng passport appointment? Yes po, kailangan po mag-schedule po tayo ng schedule ng appointment dun sa website na nabanggit ko po kanina. Sa www.passport.gov.ph. Doon po tayo maaaring mag-book ng ating schedule para sa renewal ng ating application. Unless of course, pwede po tayong walk-in sa ating mga courtesy lanes. Ayun. Kapag po tayo ay isang senior citizen, may anak po tayo na 7 years old pababa, at of course pregnant women po. Sila lang po yung entitled sa ating mga courtesy lanes sa ating consular offices. Clarification doon sa may anak na 7 years old pababa. Dapat kasama mong nag-a-apply ng passport yung bata. Yung bata? Yes, ma'am. So, dapat kasama po yung bata, and then of course yung accompanying yung mother. Baka mamaya insist, hindi, may anak akong baby, pero hindi naman nag-a-apply ng passport yung baby. Ayan. Kasi dapat kasama po yung bata. Ayun. So, buti na yung klaro, di ba? Ayan. So, Director Charles, lahat po ba lahat nung nagpa-process ng nung passport application, parang lahat sila nag-a-accept din itong reversion to maiden name, o may designated lamang na na passport offices? Lahat po ng ating consular offices, ma'am, at ating ang ating embassies, ang ating embahada, ang ating konsulado pan lahat sa ibang bansa ay tumatanggap po lang application ng ating kababaihan na willing po na voluntarily
babalik sa kanilang maiden name po. Lahat po ng offices ng DFA. So kahit saan, basta may appointment. Ayan. Yes, Pwede ma'am. po ba raw na authorized representative yung mag-asikaso imbis na yung applicant? Hindi po, ma'am. Kasi kailangan pong mag-appear mismo ng yung aplikante para sa renewal ng kanyang pasaporte. So isa po itong core requirement sa ating batas. Even in the old law, at dito sa bagong batas, kailangan po ng appearance ng ating applicant para sa kanyang renewal ng kanyang pasaporte, ma'am. Kailangan daw po ba, ito, parang sabi tama po ba, Director Charles, clarification, kahit isang ID lang po yung naka-maiden name yung gamit. Limbawa, ang na-update pa lang po niya na maiden name yung gamit niya, kunyari, GSIS ID niya. Pero yung iba niya, hindi pa niya napapa-update. Kahit isang ID, kahit hindi po, actually, kahit hindi nakalagay doon yung, kahit married name, basta naka-reflect po yung maiden name niya doon. Makikita pag nandun na sa kanyang ID yung maiden name niya. Halimbawa po, yung national ID. Ganun. Sharon Cuneta Pangilinan. Nandun naman po yung Cuneta, kung babalik po si Sharon sa pagiging Cuneta niya, naka-reflect naman po yung Cuneta dun sa kanyang ID na Sharon Cuneta Pangilinan. So, nari naman po namin tanggapin yun as proof of identity nung nag-renew. So, pwede na po yun, ma'am. So, pwede pala na ang first step niya na babaguhin, i-update niya na reversion to maiden name ay si passport na mismo. Basta meron siyang ID na nakikita. Kasi di ba yung national ID natin, nandun na yung buong yung middle name. So, pwede na yun. Yes, ma'am. Makikita na sa middle name yung maiden name mo. So, kumari na pong tanggapin ng DFA ang ID na yun. Ayan. Tsaka Director Charles, follow up. Na-mention nyo kanina yung apostle, pag-apostle. Ano po yung document na ipapa-apostle at saan po ba? Di ba yung para sa mga nasa ibang bansa na asawa? Ano po yun? Magpapa-apostle sa Pilipinas o sa embahada? Sa embahada? Sa embahada po, ma. Sa embahada po sila magpapa-authenticator doon sa ibang bansa? Apostille ng kanilang dokumento na gagamitin para sa kanilang reversion. So, kunwari yung nasabi ko po kanina na yung foreign death certificate, kailangan po nilang ipa-apostille yun sa ating embahada. Sa kung saan namatay? Yes, ma'am. Sa pinakamalapit po na ating pinakamalapit na embahada or konsuladong panlahat or Philippine Consulate General sa kanila sa ibang bansa. Doon po sila pwedeng magpa-apostille, ma'am. So, ayan. Director Charles, kanina po tinanong natin yung ating mga ka-TNK. Una, kung aware na ba sila dito sa ating New Philippine Passport Act, kung saan pwede nang voluntary mag-revert sa maiden name yung ating mga kababaihan. At saka tinanong din natin sila kung ano pa ba sa tingin nila yung mga passport-related issues na sa tingin nila dapat aksyonan ng ating pamahalaan. Yan. Ayun. 36% po or 104 ang sumagot na alam na nila. Aware na sila. Okay. Pero 64% naman po or 185 dun sa ating mga ka-TNK na umabot sa cut-off ang pagsagot ay hindi pa po nila alam na pwede na pala yun. Yan. Kaya malaki pa rin. Kaya sa bagay, bago pa lang po itong batas na ito Kaya kailangan pang i-disseminate ng maigi ng Department of Foreign Affairs. Kaya magandang pagkakataon ito, Director Charles, na kapanayam namin kayo para sa ating impormasyon ng ating tagapakinig. Actually, pati ako hindi ko alam. Di ba? Ako marami rin akong natutunan kay Director Charles na akala namin, kailangan may ID ka na at least isa na nakabalik na sa maiden name. Yung pala, pwedeng passport yung unahin mo. Yan, very informative, yung talakayan natin talaga ngayong hapong ito, Miss Sharon, At meron pa po bang pero ayun. Kung marami pa po palang hindi nakakaalam nitong New Philippine Passport Act, ano pa po kaya yung mga gagawin pa ng DFA para po mas mapalagana pa yung impormasyon tungkol dito, Director Charles? Opo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng results ng survey po ninyo dito sa tinig ng kababaihan, ma'am. So tama po kayo na kailangan pang gumawa ng mga hakbang ang departamento ng aming departamento upang ipabatid sa publiko ang bagong feature ng ating batas na reversion to maiden name. Kaya po lagi po naming ipinapaalala din po sa ating frontline na pati ating mga processors, they also inform our applicants na pwede pong mag-revert ang ating
mga kababaihan sa kanilang sa maiden name. At lagi po kaming napapalabas din ng mga advisories sa aming mga official pages, sa Facebook, sa Instagram, at even sa website ng Kagawaran ng Ugnayan Panlabas, sa website namin po dito sa Office of Consular Affairs, sa consular.dfa.gov.ph. Lagi po kaming magbibigay ng karagdagang impormasyon o advisories para sa ating publiko, para lalo pang maipabatid sa kanila ang bagong feature ng batas na ito, ma'am. Ayan. Thank you so much. Gusto ko yung of course, maraming salamat. Oo, gusto ko yung sinabi ni Director Charles na talagang pinapaalala nila lagi doon sa mga frontliners. Kasi sila talaga yung susi dito sa information drive. And minsan, kahit na, may instances po kasi, hindi naman po ito DFA, pero may instances na yung alam na nung client, alam nung babae na, for example, pwedeng hindi niya i-adapt, update lang ng civil status ang gusto niya. So nagsubmit siya ng kanyang marriage contract. Ganyan na mula sa PSA. Tapos akala ng frontliner dapat palitan niya yung apelyido niya. So minsan yun din yung nagiging reason na medyo na napupunta sa alanganing situation yung ating mga kababaihan. So napakahalaga talaga nung training and yung often reminding our frontliners na ito yung ganito dapat, ito yung rule, so ito yung i-offer natin doon sa ating mga clients. Okay. Hindi lang sa usaping to, pati sa iba pang yung in general, so doon sa kanilang dealing with the clients. Yes. Kaya thank you so much, Director Charles, at sa ating mga ka-TNK, ang bilis ng oras. Pero wag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan matapos ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Iyan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%.
Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Magbabalik tayo, may Sharon, sa last part ng ating episode for today. Sir Charles, ayan, Director Charles, bago ka namin pakawalan, message nyo na lang po para sa mga kababayan, especially in support po doon sa sa kanilang right, para sa kanilang identity na pumili ng apelyido na nagagamitin nila. And idiretso na po natin, dagdag na po natin, sir, saan po pwedeng lumapit o mag-report kung sakali po na meron po silang complaints o kung meron pa pong tanong patungkol naman po sa kanilang passport. Go ahead po. Email sa passportconcerns@dfa.gov.ph. Ipadala lang po lahat ng detalye sa amin at kami po sa kagawaran ng ugnayang panlabas ay handa pong tumulong sa ating mga applicants, ma'am. Ayun, ulitin natin yan. Passport complaints. Tuloy-tuloy po yun. Passport concerns at dfa.gov.ph. Concerns pala. Passport concerns at dfa.gov.ph. Ayun. Yan. So, questions man po yan o reklamo, doon natin i-send. No? Okay. Baka mayroon pa po kayong huling mensahe sa ating mga tagapakinig, Director Charles. Isang karangalan po muli na makasama ko kayo sa platapormang ito na nagbibigay boses sa ating mga kababaihan, sa ating mga layunin tungo sa pagkapantay-pantay, katarungan at pagkilala sa ambag ng ating mga kababaihan sa ating lipunan. Tulad po ng New Philippine Passport Act, binibigyan nito ng kalayaan ng ating kababaihan na bumalik sa kanilang pangalan sa pagkadalaga. Kalayaan. Ito ay isang napakahalagang salita para sa ating lahat. At sa aking pananaw po, ito ay pananaw ko lamang, ang kalayaan ng ating kababaihan ay isang mahalagang sukatan ng tunay na kalayaan ng ating lipunan. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit. At magandang hapon po sa ating lahat. Okay, well said po, Director Charles. And maraming salamat po sa inyo. At syempre sa inyo dyan sa Department of Foreign Affairs. Okay. Ayan, muli nais po nating pasalamatan yung nakapanayam natin ngayong araw sa ating episode. Si Mr. Charlie Florian T. Prenicola. Siya po ang Acting Director ng Passport Division of the Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs. Yan, shout out din po syempre sa
sa lahat ng bumubuo ng Passport Division ng DFA. Salamat po sa pagtanggap sa aming invitation. Yes. Thank you po. At pasalamatan na rin po natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Ayan, salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa amin pong Management Committee, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na nakasama po natin dito nasa studio, and nakamonitor din po sa atin online at on-air. At syempre, maraming salamat sa iyo, Miss Sharon. Salamat din sa iyo, Miss Honey. Pero bago tayo magpaalam, binabati natin namin ang PCW at ang DDB Group Philippines sa pagkapanalo ng gold sa Spikes Asia Award para sa mga anti-OSEC advocacy short films nito. Ang Spikes Asia po ang oldest and most prestigious award for creative advertising sa buong Asia. Ang PCW at DDB po ang kaisa-isang nakatanggap ng gold para sa mga nanalo na mula sa Pilipinas. Iyan pong award ay ginawad noong April 24 sa Singapore. Going international na kayo, Miss Honey. Oo, wow, congrats! Wish ko lang nakarating kami doon para kunin yung award. Pero syempre, malugod nating tinatanggap na maiuwi dito yung trophy dahil hindi tayo nakalipad papuntang Singapore. And syempre, hats off and kudos po sa buong team sa likod ng advocacy na ito. And syempre, despite masaya tayo doon sa pagkapanalo, nanalo tayo ng award, ng Gold Award. Pero malungkot tayo kasi kinailangan pa nating gumawa ng ganitong ads para iparating sa publiko na yung nangyayari tungkol dun sa online sexual abuse and exploitation of children. So we hope na darating yung time na hindi na natin kailangan gumawa ng mga ganitong award kasi ganitong ads kasi hindi na nangyayari yung exploitation sa mga bata at sa kababaihan. Oo nga. Ayan. Biglang nalungkot. Ayan. So mga ka-TNK, magsama-sama po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di matatawaran.